Chinese New Year na po bukas, kaya puspusan na ang paghahanda ng ilan nating kababayan para sa isang masaganang selebrasyon. May mga naglilinis ng bahay at nag-aayos ng mga pampaswerte. Ilan pa sa pinaniniwalaang pampaswerte ay yung pagsusuot ng kulay pula at ginto. Pati na rin ang mga numerong pinaniniwalaang maswerte. Yan at ang iba pang mga pampaswerte. Alamin sa report ni Denise Osorio. Lunar New Year's Eve na mamaya, kaya matindi na ang paghahanda ng ilang mga kababayan natin para sa isang masaganang handaan, paglilinis bahay at pagsasaayos ng mga pampaswerte. Mula sa pagsusuot ng kulay pula at ginto hanggang sa mga numerong pinaniniwala ang maswerte, ilan lamang ito sa mga tradisyon sa pagpasok ng bagong taon. Bago pumasok ang Year of the Fire Horse, marami ang nagha-house cleaning at nag-aayos ng bahay para fresh start. Pero paalala ni Feng Shui Master Consultant Henry Ong, mas mainam na tapusin na ang paglilinis bago mismo sumapit ang bagong taon. At sa araw ng New Year, iwasan ang paggamit ng walis dahil parang nasi-sweep out ang swerte. Sa kulay naman, bagamat sanay ang iba na pula ang suot tuwing bagong taon, ipinaliwanag ni Ong na may mga paniniwalang nakaugnay sa element balance ng taon. Kaya ang karaniwan na bawal na kulay itim. May inirekomenda rin si Ong para umiba ang tono ng taon para sa ilan, kasama ang mas cool na kulay. Because we have too much red, too much fire energy, we have to have a little bit more colors to bring in the more wealth luck, which is water. Water means blue, black, you can use aquamarine. These are all water colors. So that's very good to suppress too much fire. Dagdag pa ni Ong, pwedeng red muna ang suotin sa unang 15 araw ng bagong taon bilang ceremonial color para sa good fortune at saka na magsuot ng itim bilang wealth color, depende sa paniniwala at personal na pagtutugma. Pagdating naman sa mga numero, hindi lang 8 at 9 ang swerte, kundi pati 6 at 1. Pero ang madalas na talagang pinagtatalunan ay ang number 4. Giit ni Ong, iba ang kahulugan nito sa Feng Shui. Not only lucky this year, it's lucky forever because number 4 in Feng Shui is not meaning that, of course some people will say it's not so nice to sound because it sounds like dead, number 4. But if you look at Feng Shui, number 4 is more philanthropy. So number 4 is a good number. You can match it with your other numbers. Ang number 9 ay infinity number. Ang 8 naman para sa wealth. Ang number 6 ay para sa maraming blessings. At ang 1 naman para sa victory, success at leadership. Samantala, may mga symbolic dishes na pinipili para sa Lunar New Year. Halimbawa, isang buong pechay para sa 100 kinds of wealth. Isang buong isdang steamed para sa maayos na daloy ng buhay. Noodles o pansit para sa long life. Niangkaw o tikoy para mag-stick together ang pamilya. Prutas para sa fruitful na taon. At matatamis na pagkain para sweet ang relationship. At kung isda ang ihahain, may isa pa ring paalala si Ong. Huwag itong babaliktarin habang kumakain. It's best to eat the fish, slowly take out the flesh, and then don't flip the fish. It's like overturning the boat. When you overturn the boat, it's not good luck. So you don't flip the fish. You just cut the fish, the flesh, and then you can even take away the bones like that. Don't flip lang. Dagdag pa niya, may mga umiiwas din sa manok dahil sa paniniwalang may scratching symbolism ito. Kaya mas pinipili ang mga putahing may mensaheng swerte at kasaganahan. Kasabay ng selebrasyon, may isa ring mahalagang paliwanag sa tawag ng okasyon. Mas inclusive ang Lunar New Year. Ito ang umbrella term para sa pagpasok ng bagong taon batay sa lunar o lunisolar calendar dahil may sarili ring pagdiwang nito ang ilang karatig bansa. Naging Chinese New Year ang nakasanayan dito sa Pilipinas dahil sa mahabang kasaysayan at malaking presensya ng Chinese-Filipino community sa bansa. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.